Good morning po everyone. Nandito na naman po tayo sa ating small channel. Dito tayo kay sa panoorin niyo po itong saganang mamamayan. Ito ay isa sa mga straight na pinapanood natin na alam natin na talagang kung balita, totoong balita nandito. Sa mga minsan sa mga mainstream media, pag hindi na nag-viral, hindi pinapalabas. Ngayon hindi na nila mapigilan yung pag-viral ng ating rockstar. So dito po tayo kay Mr. Rockstar Rodante Marcoleta. Pasok. Ganang mamamayan. At syempre po ang hinihintay ng lahat, ito na po ang bagong rockstar, Senador Rodante Marcoleta. Sen, masayang hapon po sa inyo. Masayang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung ating mga taga-subaybay. Dumarami na raw yata, Jen. Opo, naku, totoo po, hindi na yata ito, Sen. Hindi na po ito yata. Sana naman ay dumami kahit papano, di ba, Nelson? At least yung mga dati ho ay medyo nagdududa sa inyo, yun ang nababawasan ngayon. Meron pa rin mga natitirang nagagalit, sumasama ang loob, pero at least nare-realize nila, mukhang tama yata ang pagkapanalo ng isang dati sa Senado. Mukhang seryoso sa trabaho, ha? Ganun po ang trend ngayon, Sen. Tayo naman kasi, Jen, alam mo, pag may ginagawa tayong isang bagay, hindi naman kaya natin ginagawa dahil gusto lang nating magpasaya ng tao. Hindi ganoon eh. Kung ano yung makakabuti, maring makapagpasaya sa iba, mainis yung iba. Opo. Wala na akong magagawa doon. Basta ang importante magawa natin sapagkat ang pagkakaalam ko, yun ang tama. Yan. So, yun po. Opo. Sa paggawa mo ng tama, kanya-kanyang opinion eh. Kanya-kanyang tingin eh. Mali yan eh ka. Yan. Nasa sa inyo po yun, pero pasensya na po. Ako naman, hindi naman po ako nagmamarunong. Yun lang po kasi pagkakaintindi ko na sa prinsipyo ko, siya ang palagay kong tama. Kaya po kung halimbawa, tumama sa inyong panlasa, salamat po. Yan. Pero kung sa inyo naman po ay hindi maganda, pasensyahan na lang po. Ayan. Sa aming mga Amerikano, Nelson, may kasabihan kami dyan eh. We cannot please everybody, no? Ganun kami. Ganun talaga. Sa mga Kastila naman, katulad ni Nelson, Opo. no puede placer todos. Ayun. Yan naman ang yan ang ng buhay talaga. Kahit ano pang gawin mo. Tama. Yung mga taga-Inglaterra po, kung ipaparaphrase po natin yung sinabi ni Jen. Si Jen po kasi, San Francisco, California po yun. Opo. Kaya lang may kamag-anak siyang taga-Inglaterra. Yan. Sa England. Opo. He who pleases everybody pleases nobody. Ayun. Tama, Kaya tama. ako po yung kaya ko lang gawin. Talagang doon lang po ako. Ganun lang kasimple, Jen. Wala nang iba. Huwag na natin gawin komplikado, Sen. Ganun lang kasimple yun. Parang pag sinabi mo, ito po uod. Kapag yung uod, pinaliwanagan mo pa, magiging komplikado lang yun. Yeah. Pero kami ni Nelson, boss, Sen, ay uod na ako. Dinurog namin, ginigiik namin yung mga bundok eh. Didik-diking kung durog. Yan, yung mga... Isip-isipin mo, dinik-dik na durog pa. Wala naman kasing dinik-dik na hindi durog eh. Yes po, talaga naman. Ay, nako. Pero sa araw na ito, Sen, mukhang nananadya ang panahon. Nako po. Yun ang sinabi mo, Jen. Ibalita mo nga. Eto na. Oo. Katatapos lamang po ng inyong mga investigasyon sa flood control project, diba, dyan sa Bulacan. Yan. At sa iba't pang lugar. Kanina, ngayong hapon, baka nga hanggang ngayon sa mga sandaling ito ay grabe po naman ang pagbaha sa Metro Manila. Nako. Ayan, tinan mo, Palanan, Makati. Matinding bahay. Walang may bagyo ngayon, di ba? Yung isa. Ay, pero malayo. Pero malayo. Hindi apektado Metro Manila. At hindi bagyo ang dahilan nito, ha? Ayan naman sa, yung ulan hindi man ganun halos kalakas. Dito sa Quezon City. Pero sa ibang lugar, Nelson, malakas. Opo. Pati pala yung City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila. Ayan, loob yan. Loob ng City Hall yan. Nakakalungkot, Jen. Opo. Ako, pagka ganyan ang nakikita ko, talagang, kahit sino naman, hindi sasaya dyan. Parang ikaw na ang nandyan eh. Kaya lang, kapag nakikita kong ganyan,
may positibong bagay akong nakikita eh. Aha. Oo. Parang itong ganitong mga nangyayari ngayon, nagpapatunay lamang na talagang totoo yung gusto kong halukayin doon sa Blue Ribbon Committee. Parang siguro hindi lang makapagsalita ang tubig eh. Opo, Yung baha eh. Pero gusto niyang ipakita, May mensahe, Sen, no? ito po talaga. At pag hindi po niyo inayos yan, ngayon po nakikita niyo hanggang tuhod lang. Huwag na po ninyong pabayang maging galigig. Nako. Baka po hindi niyo na po kakayanin lahat yan. Totoo kayo, Sen, dahil ang baha na yan, alam mo po ba, ay umabot hanggang sa gate ng Senado, Jen. Ang problema, wala yatang ID, hindi nakapasok. Hanggang gate ng Senado, umabot po ang tubig kanina. Kasi medyo mababa yung Sa Senado kasi may QR code. Pagka wala kang QR code, Ay, hindi makapasok. ay, hindi marunong kumuha ng QR code ang baha. Ay, hindi nakapasok. Nako. Gusto ko nga pasukin yun eh. Ayan. Para ma-dramatize lang natin kung ano na ang problema na talagang hinaharap ng bansa natin. Akala nila kasi biro-biro na lang eh. Yun nga po. Kaya kung makikita ninyo yung pagganap ng tungkulin natin bilang chairman ng Blue Ribbon, sa totoo, sa lawak ng hahalukayin, sa lawak ng pinsala Opo. ng pinag-uusapan natin, pinamagatan ko nga yung The Philippines Underwater. Nako. Oho. Talagang hindi ko nga alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Sa totoo lang. Opo. Napakahirap, napakahirap. Mabuti na nga lang, Sen, bago kayo nagkaroon ng hearing, nag-inspeksyon na ang Pangulo, kaya parang nagkaroon kayong ng jump off point, di ba? Doon na lang ako muna Yun. bumase Yan. para merong starting point. Opo. At talagang, tinatanong ko naman silang isa-isa. Babanggitin ko ang mga initial findings ng Pangulo Yan. at sabihin nyo sa akin kung kumokontra kayo. May mali ba dito? Kontra ba kayo? Di sinabi ko, dito, lumalabas sa initial na obserbasyon ng Pangulo ay sa dinami-dami ng perang ginamit natin sa mga flood control projects, doon sa kanyang datos na ibinigay, Opo. 545 billion pesos, 15 lang ang halos. Nakakopo na Kasi kumpanya. sa laki nun, ano? Oho. Ang nakakopo halos 18%, sabi niya. Pero kasi ang taya ng Pangulo nagmula ng 2022 hanggang 2024 lang. Yun ang datos. Opo. Nung pinakuha ko 2022 hanggang 2025 so far sa ngayon, 1.2 trillion pesos. Ganun na pala kalaki, no? Ganun kalaki. Sabi ko, dito sa 15 na namunini dito, sinong kokontra? So kung walang kokontra, silence is acquiescence. Ibig sabihin, tinatanggap. Opo. Ito pa po. Di umano doon sa 15 na nagkaroon ng napalaking bahagi dito sa pie na ito, yung 5 sa 15 ay halos nakapag-operate sa lahat ng regions ng ating bansa. Grabe, ano? Ang lawak. May kokontra. Wala namang kumokontra. So ibig sabihin, this is a fair statement. Walang kumibo. Okay? So silence is acquiescence. Tinatanggap natin, di ba? Ito na naman, isa pang obserbasyon. Sang-ayon sa datos ng ahensya na may kinalaman sa pagtatalaga ng mga lugar na flood-prone, 11 probinsya ang flood-prone dito sa ating bansa. Yan, opo. 11. Pero dito sa nangyari so far, 4 lang dun sa 11. Mukhang ang lumihis. nabigyan. Lumihis kong... 7. Wala ang Sibuga ko, wala ang Leyte. Bakit lalong wala yung Albay. Yan, nako. Isip-isipin mo ka, may kokontra. Walang kokontra. Silence is acquiescence. Pagtanggap. Ngayon, may problema po tayo. Tinatanggap ninyo ang initial findings na to. Pero kami, ang gagawin ng committee ito, hindi lang sa 15, titingnan namin kung kinakailangan. We have to get to the bottom of this. Sabi ko nga, Jen, kung kinakailangan, sisirin namin, gagawin namin. Nako. Baka kasing lalim mo ng Philippine Deep yan, Sen. Kahit na. Ganun po. Whatever it takes. Kasi pera ng bayan ito. Kasi, Sen, kapag kasing lalim na ng Philippine Deep, wala pang aparato na naimbento na makakasisid sa ganun kalalim.
Kahit po makabagong kagamitan. Pero sa tingin ko, sa babaw ng kanilang pagkakagawa, Ayun hindi lang. na ako kailangan sumisid ng malalim eh. Kasi hindi na ibang mabuti. Isip-isipin mo yung standard na bakal na kinakailangang ibaon mo doon sa kinakailangang sukat. 6 na metro lang. Ginawa mo pang 3. Nako. Sisisid ba ako ng malalim doon? Wala. Hindi na. Palagay ko kahit na kamaro lang, pwede kong gamitin eh. Alam mo ba yung kamaro, Nelson? Opo. Sisid kamaro lang. Oho. Litaw pa ang ulo nun. Pagkasisid kamaro. Yan sa mga nakikinig po. Alam na po nyo kung ano yung kamaro. Sisid kamaro lang ang gagawin. Lilitaw po lahat yan. Sabi ko naman kay Secretary Bunuan. Itsakin mo ka ako, Secretary, na yung mga naimbestigahan mo na ghost projects, kailangan sa susunod na pagdinig ay yung listahan nandyan at makita na natin. Di ba? At sa mga susunod mong pag-imbestiga, ay gusto ng committee ito na makipag-ugnayan sa'yo. Meron kaming taong pwedeng italaga. Yan, opo. Naku, na-discuss namin yan, sir. Nakakonect naman ang opisina. Salamat po, kanya-man niya. So, hintayin po namin. Meron naman kaming 3 pangalan na talagang nakatalaga dyan. Nagpipresenta nga ako kami ni Nelson. Baka kung kapusin kayo ng tao, pwede kaming maipadala yan eh. Kasi makikita naman namin kung paano tinutusok ng bako, di ba? Kung ano bang requirements yan. Hindi kayo qualified kasi kayo takot kayo sa tubig. Sayang naman. Kasi yan, kinakailangan lumusong kayo sa tubig. Kung kinakailangan sisirin mo yung yung pagkakabaon. Kasi ang ating tinitingnan dito, nakikita mo yung agos ng tubig. Sa agos ng tubig, siyempre, naanod niya yung lupa na yan. May measurein mo yung scouring dito Ayun. Yun ang pinaka-importante dito. Pag hindi ka lulusong o kaya sisisid ng konti, hindi mo makikita na talagang wala ng lupa na kinababaunan yung ibinaon niya. Paano 3 metro lang ibinaon niya? Well, yun, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ngayon, nung nakaraang Biyernes humingi kayo ng pictures, the video. Marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na sunod, yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami na mag-a-analyze ganun po. May mga technical naman kami. Pag nakita, walang revetment ito. Walang reinforcing ito. Isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito Yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun yung revetment mo. At pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... yun na nga, wala pang ulan yun. Pinakita yung picture na bakbak na kagad. Wala pang ulan puro putik ang ginamit Ayun nga. So yun pala kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, ito kalsada. So, slopes protection, revetment na yun. Kasi maliit na ilog lang Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung... nakabaon. Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung 6 na yun. May nakalitaw na halos kalahating metro pagkatapos ibabaon mo yun. Ayun. At hindi lang pagbabaon yun Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron Wala pa. Pero kung meron kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga.
Oo. Oo. Eh, marami po kasi mga Ngayon, technical terms. kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan, para ngayon, pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, oo. Oh, kahit na medyo naagnas na yung ano dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi siya basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Wala na siyang salalayan Wala ngayon. nang Ayun pundasyon. pala. Wala nang pundasyon. Kaya pala, Jen, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan kanya-kanya na pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento kagad eh. Di ba? Oo. Mali pala yun. Kasi pag dumanong agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng Semento semento. lang. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung Pagka pala. umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen. Wala. Sandali lang yun. Hindi Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Oh. Yung isa naman, Jen, nakita ko, nando sila sa ilog, ha? Oo. Tapos may slope, di ba? Oo. Pinapalitadahan yung lupa. Pinapalitadahan para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Oo. Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. O kaya lang, sa mga building nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to, Sen, yan, Diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, yan, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan yung mga bakal na yan. Yan ata yung sa gilid, Ninipis. Ayan, nakita mo yung ginawa, nalapnos eh. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, ni walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato Kaya pala nabakbak Ito sa Mindoro ito, Sen Maganda yung ibabaw no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Ayan, nakita mo, gumuho ka agad. Nako. Pero ano ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? So hanggang dito na lang po at tayo po ay papasok pa. Magtatrabaho din po tayo. So hanggang dito na lang po at marami pong salamat sa inyong panonood. Syukran.